na style ng mga Duterte para hindi mabisto, mga kababayan. Dinagsampa na po sila ng kaso, no? Yan. Simply nice that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including if possible, to answer those charges in the House impeachment hearings? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil pribadong individual naman siya, na pilit na sinasama sa impeachment, eh hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding? Ay, nako naman to si Attorney Danao. Magkano bang bayad, Attorney? Alam naman namin na hindi mo ilalaglag. Alam naman namin nakakampihan mo yung kliyente mo. Normal naman yan. But the thing is, alam naman namin bilang Pilipino ang karapatan, no? Ay pinaliwanag ko na kanina, mga kababayan, hindi nyo pwedeng kasuhan yung mga yan. Unang-una, bakit iniimbestigahan din si Mans Carpio? Mga kababayan, maliwanag na wala silang prenup agreement. Okay? So, yung kanilang property is conjugal. Diba? Alam mo naman yan. Na kapag conjugal, mga kababayan, hindi pwedeng paghiwalayin. Oh, simple lang, di ba? Paano mo paghihiwalayin ang asset, ang yaman na mag-asawa kung wala naman silang prenup agreement? Kung sila ay pasok, mga kababayan, sa conjugal. Di ba? Oh, naku naman, attorney, talaga naman. Alam mo yan eh, kaya lang nagtatanga-tangahan ka, siguro, malaki, no? Ako naman na nagtatanong lang, malaki ba, attorney, ang bayad? Huwag mo niyo sabihin, mga kababayan, baka mamaya biglang sumagot si Attorney Danao, hindi, ano to, pro bono. Pro bono. Sampaling kita dyan, makita mo, pro bono ka dyan. Diba? Oo. 2006 hanggang 2025. Diba? Yun ang covered ng Sabina. Diba? Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio. Diba? So kayo kung nasa lugar niya. Oh, again, mga kababayan, yes, indeed. Is not a politician, mga kababayan. Pero siya po ay asawa nitong si VP Sara Duterte. At mayroong conjugal, mga kababayan. No? Hindi mahirap sigurong intindihan yan, attorney. Kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa nyo, di ba? Wala, simpleng tao daw, mga Geminatics. Simpleng tao ba yun? Bilyones! Sus Mariusep. Grabe ha, pati ikaw, attorney, nahawa ka na rin ngayon ha. Simpleng tao. Simpleng tao. Ang salin nila, mga kababayan, ni Sara Duterte, 88 million. Tapos sa kanilang mga transaction ay bilyones. Simpleng tao yarn. Simpleng tao, mga kababayan, parang si Sara nakita ko dun sa picture. Simpleng tao kumakain sa karinderya pero 300 to 400 ang nakapaligid sa kanya. Ay, nako. Bert, hindi ba kayo alma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya ng bilang ng pera mula kay Samuel Uy, alam ba yun ni Atty. Carpio? Does he have a knowledge ng mga ganong pagpasok ng pera, ng deposits? Unang-una, sinasabi mo nga, I think Atty. Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding at unang-una, sinasabi, transaction yun ni... Ganito lang yan, mga kababayan. Tama naman si Attorney Danao, no? Mga ka-Geminatics. Hindi parte ng impeachment proceeding kasi hindi impeachable official. Hindi politiko si Mans Carpio. Kaya lang naiimbestigahan ang kanyang pangalan, mga ka-Geminatics, dahil asawa nga po siya ni Sara Duterte. At ito ay usapin po ng conjugal property. Paulit-ulit. Oh. VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa. I think na-monitor nyo naman yun, yung mga statements ni Attorney Mike Powa.
at yung mga abogado nila sa kay Fortune Narbasa. Diba? Sir, Sir, last si week- Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon si Yun nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo, iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Sir, how about yung zero cash in hand and bank? I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara, no? Sir, last hearing, pinuspone ng mga lawmakers yung pagbukas ng BIR records of Attorney Carpio and Vice President Sara Duterte. And I understand. So, mga ka-GP Natics, talaga ang kanilang pinagpipilitan dito na hindi dapat maisama itong si Mans Carpio doon sa iniimbestigahan. Hindi dapat masama ang kanyang mga bank accounts, mga bank records, mga transactions, di ba? Mga ka-GP Natics, yung problema nga, paano kayo paghihiwalayin ni BP Sara Duterte? Ito lang yan ang sagot dyan, mga kababayan. Willing ba kayong umamin? Okay? Willing ba kayong umamin na wala na talaga si BP Sara Duterte at si Mans Carpio? Yun lang ang di ba natin, mga ka-GP Natics? Ang tanging paraan para hindi mo paghinalaan at hindi mo galawin yung conjugal, mga kababayan na mag-asawa, sasabihin nyo, ni matagal na silang hiwalay. In fact, meron na nga silang di ba? Meron ng dokumento na sila po ay anal na. Divorce na tong dalawa. Kaya nyo bang sabihin yon na wala na talaga tong dalawang to para mga kababayan makalusot si Mans Carpio? Kaya lang, dadami na naman yung kwento. Dadami na naman ang speculation kapag nagkataon. Kung naghiwalay yung dalawa, nabigla nyo yung sinabi, mga kababayan, tama si Ma'am Mary Ann, kaya nyo bang aminin yung annulment, di ba? Siyempre, kapag inamin nyo yan, magkakaroon na naman ng speculation. Sino ba talaga ngayon ang jowa ni Sara? Sino ba ang kanyang kapartner? Oh. Was a bank employee, if you are joint account, binura naman ni Ma'am Florida Luna. Di ba, Jonas, tama naman ako Totoo yun, mga kababayan, kasi pinipilit ni Attorney Danao na dapat hindi daw kasama si Mans Carpio. Hindi naman daw siya impeachable official ang sagot natin, yes indeed, tama ka. Hindi siya impeachable official, pero hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Dahil mga kababayan, kasal sila May conjugal property sila, not unless may prenup. Diba? Na agreement. Wala silang prenup agreement. Now, punta tayo dun sa pinaka-practical. Mga kababayan, na pinaka-practical. Sasabihin mo ba na hiwalay na tong dalawang to? Matagal na silang hiwalay. 2005 pa. Sige? Kaya nyo? Deal? Kaya nyong sabihin na hiwalay na sila, mga kababayan, at yung alam ng tao, kunwari lang yon? In that case, mga ka-GP Natics, pwede, maniniwala. At syempre, sasabihin ng Committee on Justice, ay ganun ba? Hiwalay na pala sila. Sige, hindi na natin pakikialaman. Yung kaperahan ni Mans Carpio, yung mga transaction niya, covered transaction, mga tawag dito, mga suspicious transaction. Kasi hindi naman pala sila mag-asawa na Di ba? Pero, mga kababayan, hanggat nakatali pa sila sa isa't isa, attorney, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Di ba? Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Gawa na lang kayo ng paraan. Baka mamaya sa ginagawa mo niya, kapipilit ninyo, baka lumabas ang tunay na pagkatao. Baka lumabas ang tunay na relasyon. Mga kababayan, na wala na talagang tawag dito, wala nang love o wala nang partner talaga. Or hindi na partner talaga tong dalawang ito. 'Di ba? Pakita mo na yung dokumento na anal na sila.
Actually, naisip ko lang yan ngayon habang nagsasalita itong si Danaw. Pero again, mga kababayan, punta tayo doon sa komento ko kanina na kung saan ano ba talaga ang iniiwasan ng mga ito, mga ka-GP Natics. Dito magkakaroon at magbibigay din ng pahayag etong si Jinky Luistro, mga ka-GP Natics, single sa bagay na to na totoo naman talaga. Si Terry Ridon pala, okay?